May mga sampal na hindi lamang nagpapapula ng pisngi, kundi nagpapawasak din sa isang pag-aasawa. Hindi ko kailanman inakala na ang lalaking humawak sa aking kamay sa harap ng altar na nangakong mamahalin at poprotektahan ako habang buhay ay magagawa akong sampalin ng napakalakas sa gitna ng hapagkainan dahil lamang ito sa pangangahas kong sumagot ng isang beses sa aking biyenan. Napakabilis ng sampal na iyon, hindi ako nakaiwas. Nabingi ang aking tainga at tila naging yelo ang aking puso, habang siya naman ay nakatayo doon nakatingin sa akin ng may panghahamak na para bang isa lamang akong ligaw na tao sa sarili kong bahay. Nakangisi siya ng may kumpiyansa dahil naniniwala siyang wala akong anuman sa aking mga kamay. Isang manugang isang asawa, isang taong dumedepende sa kanya. Ngunit hindi niya alam sa isang tawag lang at sa loob ng 5 maikling minuto, ang posisyon niya bilang direktor ay mawawala. Ang lahat ng ari-ariang nakapangalan sa kanya ay mapo-freeze. At sa sandaling iyon ang mapanghamong ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho na palitan ng isang mukhang namumutla sa takot. Kung sa tingin niyo ay isa lamang itong ordinaryong kwentong pampamilya, nagkakamali kayo. Dahil ang kapalit ng isang sampal ay ang buong buhay ng isang lalaki. Ang bahay na may 3 palapag sa isang tahimik at eksklusibong subdibisyon sa Makati na kapag tiningnan mula sa labas ay laging maliwanag, maayos at marangya. Ang mga tao sa labas ay laging humahanga. Napakaswerte ng pamilyang ito. Ang manugang ay isang direktor. Ang asawa ay matagumpay, ang biyenan ay makapangyarihan. Ngunit ang mga nakatira lamang sa loob ang nakakaalam na may mga bahay na habang lumalawak ay lalong nagiging malamig. Noon ay isang hapon na may ambon, hindi malakas ang ulan, sapat lang para maging mabigat ang hangin at nakakasakal sa pakiramdam. Maaga akong umuwi mula sa trabaho, hawak ko pa ang mga folder ng proyekto nang marinig ko ang boses ni Doña Elena, ang aking biyenan, mula sa sala. "Nandyan ka na pala." Tatlong salitang maikli, pero walang bahid ng init. Walang tanong kung napagod ba ako, kung nakakain na ba ng tanghalian, at lalong walang ngiting pambati. Sanay na ako. Maraming taon na akong sanay sa tahimik kong pag-iral sa bahay na ito. Bahagya akong sumagot ng opo, naghubad ng sapatos at dumiretso sa kusina. Ang hapunan ay nakahanda na maayos, ang pagkakalapag bawat putahe ay espesyal at mahal. Ngunit nakapagtataka, kahit gaano kasarap ang pagkain, tila hindi ito bumababa sa aking lalamunan. Si Ricardo, ang asawa ko, ay huling dumating. Pumasok siya sa bahay na bakas ang pagod, ngunit suot ang pamilyar na postura ng isang lalaking naniniwalang siya ang haligi ng tahanan. Ang kanyang blazer ay nakasabit sa braso at ang kurbata ay medyo maluwag. Hindi niya kung ako tiningnan, bumati lang siya sa kanyang ina at umupo sa kabisera ng mesa. Ang pwestong iyon, sa loob ng maraming taon, ay hindi nagbago. Ang aking biyenan ay nasa tapat niya habang ako gaya ng dati ay nakaupo sa gilid. Nagsimula ang pagkain sa gitna ng katahimikan, tanging tunog lang ng kubyertos at ang patak ng ulan sa labas ang naririnig na tila nagbibigay ng ritmo sa isang bagay na malapit ng sumabog. Maya-maya inilapag ng aking biyenan ang kanyang kutsara. Hindi malakas ang pagkakalapag pero sapat na upang maging hudyat na siya ay magsasalita na. Yung real estate project sa BGC, nabalitaan kong hindi mo pa pinapayagang i-withdraw ang puhunan. Bahagya akong natigilan, dahan-dahang inilapag ang aking kubyertos at huminga ng malalim. Alam kong darating ang tanong na ito. Hindi ko lang akalain na sa gitna pa ng hapunan. Opo, hindi pa po dapat i-withdraw ngayon. Malulugi po tayo ng malaki sa yugtong ito. Pinag-aralan ko na pong mabuti ang datos. Sinubukan kong panatilihing mahinahon ang aking boses. Hindi boses ng isang sumasagot sa biyenan, kundi boses ng isang propesyonal. Ngunit ngumisi ang aking biyenan, isang ngiting walang bahid ng kabutihan. Pag-aaral, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang mag-analisa? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa ng may panghahamak. Huwag mong kakalimutan, manugang ka lang, ang kumpanyang ito ay sa pamilya namin. Naramdaman ko ang kurot sa aking puso.
Bahagya lang pero sapat na para masaktan ako. Tiningnan ko siya, pinipilit ang sarili na maging kalmado. Alam ko po ang posisyon ko, pero nagsasalita ako bilang taong may pananagutan sa operasyon. Kung magwi-withdraw ngayon, hindi ko kailangan ng turo mo sa negosyo. Itinaas niya ang kanyang boses, pinutol ang sinasabi ko. Ang hangin sa mesa ay tila naging yelo. Tumingin ako kay Ricardo, naghihintay ng kahit isang salita, kahit isang paalala man lang na mapatapusin niyo muna ang asawa ko. Pero wala. Yumuko lang si Ricardo at nagpatuloy sa pagkain na tila walang kinalaman sa kanya ang nangyayari. Lumunok ako ng malalim nararamdaman ang pamilyar na sikip sa dibdib. Sa loob ng maraming taon, sanay na akong magtiis. Pero noong araw na iyon, pagod na ako. Wala po akong balak makipagtalo, ma. Dahan-dahan kong sinabi, gusto ko lang sabihin ang tama at mali sa trabaho. Hindi pa man natatapos ang aking pangungusap, bago ko pa man namalayan ang nangyayari, isang malakas at tuyong tunog ng sampal ang umaling-aungaw sa tahimik na silid. Uminog ang lahat sa paligid ko, nabingi ang kaliwang bahagi ng aking ulo, tila may mga bubuyog na nagkakagulo sa loob. Humapdi ang aking pisngi at tila may nakabara sa aking lalamunan. Ang kubyertos na hawak ko ay nahulog sa sahig, gumulong ng bahagya at huminto. Tumingala ako, sa harap ko ay si Ricardo. Ang kanyang kamay ay nakataas pa rin, ang kanyang mukha ay mapula sa galit at ang kanyang paningin ay puno ng panghahamak. Tumahimik ka, sigaw niya. Nangangahas kang sumagot sa nanay ko sa harap mismo ng hapagkainan. Hinawakan ko ang aking pisngi. Ang sakit ay kumakalat, ngunit ang mas masakit ay ang aking dignidad na tinapakan. Tiningnan ko siya, ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang lalaking pinag-alayan ko ng aking karera, para sumuporta sa likuran niya, ang lalaking akala ko ay kapag nagtiis ako, ay magiging maayos ang lahat. Huminga siya ng malalim, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Sa bahay na ito, ang babae ay dapat marunong lang sumunod. Nanatiling tahimik ang buong hapag. Ang aking biyenan ay nakaupo lang doon, walang sinabi at hindi man lang umawat. Ngumisi lang siya na tila ang sampal na iyon ay nararapat lang sa akin. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang isang bagay ng malinaw. Hindi ako kailanman naging bahagi ng pamilyang ito, isa lamang akong kasangkapan. Tumayo ako, medyo nahihilo pero tuwid ang aking likod. Inayos ko ang aking buhok, pinunasan ang luhang pumatak sa aking mata at tumingin ng diretso kay Ricardo. Pagsisisihan mo ang sampal na ito. Tumawa siya, isang tawang puno ng hamon. Anong magagawa mo sa akin? Sino ka sa akala mo? Hindi ako sumagot. Tahimik lang akong tumalikod at naglakad patungo sa silid. Nang sumara ang pinto sa likuran ko, binalot ng katahimikan ang kwarto. Sumandal ako sa pinto ng ilang segundo at dahan-dahang inilabas ang aking telepono. Nanginginig ang aking mga daliri, pero ang boses ko nang tumawag ako ay kalmado, nang hindi maipaliwanag. At iyon ang sandali na ang lahat ay nagsimulang magbago. Nang sumara ang pinto ng kwarto, doon ko naramdaman ang panginginig ng aking katawan. Hindi panginginig dahil sa lamig, kundi dahil sa puot na matagal nang kinikimkim. Ang malawak na kwarto, ang marangyang kagamitan, bawat gamit na ako mismo ang pumili, bawat detalye na inalagaan ko sa pag-asang makabuo ng isang tunay na tahanan. Ngunit sa sandaling ito, ang lahat ay tila isang malaking insulto. Humarap ako sa salamin, ang mukhang nakikita ko ay nagpapakirot sa aking puso. Ang isang bahagi ng aking pisngi ay may bakas ng pulang marka. Ang aking mga mata ay hindi na nagniningning gaya ng dati, tanging ang malamig na katinuan na lang ng isang taong itinulak sa hangganan ang natira. Hinawakan ko ang mahapding pisngi, pero ang pisikal na sakit ay wala kumpara sa pakiramdam ng pagtatraidor ng sarili kong asawa. Sa labas, naririnig ko ang muling tunog ng mga kubyertos, nagpatuloy sila sa pagkain, na tila ang sampal kanina ay isang normal na pangyayari lang. Bahagya akong ngumiti, isang ngiting wala ng luha. Sige, kung ganoon na lang ang tingin nyo sa akin. Inilabas ko ang aking telepono
Nanginginig ang aking kamay pero ang aking isipan ay mas matalas pa sa kahit kailan. Pinindot ko ang dial sa isang ring lang sumagot agad ang nasa kabilang linya. Anak, dalawang salita lang iyon pero parang may nakabara sa aking lalamunan. Huminga ako ng malalim sinubukang maging kalmado. Papa, pasensya na po sa tawag ko sa ganitong oras. Anong nangyari? Bumaba ang tono ng boses ni Papa. Hindi siya kailanman nagtatanong ng walang saysay at hindi rin niya kailanman binaliwala ang aking nararamdaman. Nanahimik ako ng ilang segundo. Hindi dahil sa hindi ko alam ang sasabihin, kundi dahil sa unang pagkakataon, kailangan kong aminin na nagkamali ako. Sinampal po ako ng asawa ko. Sa kabilang linya, nagkaroon ng nakakatakot na katahimikan. Isang katahimikan hindi para mag-isip kundi para pigilan ang galit. Nasaan ka? Tanong ni Papa. Ang boses niya ay napakalmado na nagpataas ng balahibo ko. Nasa bahay po. Bakit? Sa gitna po ng pagkain sumagot po ako sa biyenan ko. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa, naintindihan na ni Papa ang nangyayari. Nagpatuloy ako dahan-dahan ang bawat salita. Ayoko na pong magtiis. Gusto ko nang tapusin ang lahat sa sarili kong paraan. Sa kabilang linya, bahagyang bumuntong hininga si Papa. Sigurado ka na ba? Tumingin ulit ako sa salamin. Ang babaeng iyon na nagtiis ng maraming taon na laging kinukumbinsi ang sarili na magtiis pa ng kaunti at magiging maayos din ang lahat. Ngunit ngayon, sigurado na ako. Sigurado na po ako, Papa. Nanahimik si Papa ng eksaktong 3 segundo. Pagkatapos ay dahan-dahan ngunit mariing sinabi, sige, tatanggalin siya bilang direktor at i-freeze ang lahat ng ari-ariang nakapangalan sa kanya. Magsisimula ito ngayon din. Bahagya kong ipinikit ang aking mga mata hindi dahil sa takot kundi dahil sa gumaan ang loob ko. Salamat po pa. Huwag kang magpasalamat. Seryosong sagot ni Papa. Tandaan mo lang ang isang bagay, hindi ka tinuruan sa pamilyang ito na yumuko sa karahasan. Natapos ang tawag, inilapag ko ang telepono sa mesa, ang orasan sa dingding ay tumitik-tik ng malinaw. Tiningnan ko ang bawat minuto, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa labas sa loob ng 5 minutong iyon. Pero alam ko ang gulong ay nagsimula ng umikot. Pumasok ako sa banyo, dahan-dahang naghilamos nagpatuyo at nag-ayos ng kaunting make-up. Hindi para magpaganda, kundi para walang makakita na mahina ako. Paglabas ko ng kwarto, tahimik pa rin ang pasilyo. Pero paglakad ko ng ilang hakbang, narinig ko ang boses ni Ricardo mula sa sala may kasamang malakas na tawa. Akala mo naman kung sino. Tatawag daw sa tatay niya. Suminghal ang biyenan ko, babae lang yan, nananakot lang. Huminto ako sa paglalakad, hinigpitan ang kapit sa aking mga kamay. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Ricardo. Ang tunog ng ringtone ay napakalakas sa tahimik na bahay. Sinagot niya ito ng may mapanghamong mukha. Hello! Ilang segundo lang ang ngiti. Sa kanyang labi ay naglaho. Ano, direktor ako. Anong sinasabi niyo? Ang boses ni Ricardo ay nagsimulang tumaas, bumaba at naging garalgal. Tumingala ang aking biyenan at kumunot ang noo. Sino ang tumatawag? Hindi sumagot si Ricardo. Tumayo siya, ang muka ay puting-puti. Nakatayo ako sa dulo ng pasilyo, pinapanood ang tagpong iyon at alam ko sa aking loob. Tapos na ang 5 minuto at wala nang babalik sa dati. Hawak pa rin ni Ricardo ang telepono, nanginginig ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay nakakapit ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga kasukasuan. Hindi ako lumabas, hindi rin ako nagtago. Nakatayo lang ako doon at pinapanood siya. Gusto kong makita ng malinaw. Ang sandali na ang lalaking sumampal sa kanyang asawa dahil lamang sa pagsagot sa ina nito ay nagsimulang maintindihan na may mga bagay siyang hindi kailanman makokontrol. Sabihin niyo ulit, garalgal na boses ni Ricardo. Ako ang managing director, paanong matatanggal ako sa pwesto? Sa kabilang linya, ang boses ng lalaki ay malamig at walang pag-aalinlangan. Ang desisyon ay napirmahan na epektibo ito agad-agad.
Natulala si Ricardo. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili. Nagkakamali kayo ako, ang may pangalan sa pamamahala. Isa ka lang na taong binigyan ng autoridad, putol ng boses sa kabila at ang autoridad na iyon ay binawi na. Natapos ang tawag na hulog ang telepono mula sa kamay ni Ricardo, tumama sa sahig ng may malakas na tunog. Ang malawak na sala ay biglang naging nakakatakot sa katahimikan. Tumayo ang aking biyenan. Anong nangyari? Tanong niya, wala na ang tono ng pagmamataas. Sino ang tumawag sa iyo? Tumingin si Ricardo sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kawalan ng kontrol. Sa sinabi nila, tinanggal na ako sa pwesto. Ano? Nanlaki ang mata ng biyenan ko. Anong sinasabi mo, hindi ka na direktor? Umurong siya ng isang hakbang na pahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mukha ay namumutla na rin. Kalokohan. Sinong mangangahas na gumawa niyan sa likod ko? Tumingin-tingin siya sa paligid, tila naghahanap ng sisisihin sa bahay na ito at ang paningin niya ay tumigil sa akin sa pasilyo. Ikaw, bakit nanginginig ang boses niya? May ginawa ka ba? Lumabas ako mula sa dilim dahan-dahan at kalmado, hindi na ang manugang na laging nakayuko. Tumawag lang po ako ng isang beses. Sabi ko ng mahinahon gaya ng tawag niyo sa akin na babaeng mapagsumbong. Humarap si Ricardo sa akin ang kanyang paningin, ay wala ng panghahamak kundi takot. Sa sino ang tinawagan mo? Tiningnan ko siya ng diretso. Ang taong may kapangyarihang pumirma ng pagkakatanggal mo. Tumigil ang ikot ng mundo. Eksaktong sa oras na iyon, muling tumunog ang telepono ni Ricardo. Sunod-sunod ang tawag, tila tunog ng martilyo sa kanyang ulo. Tiningnan ni Ricardo ang screen, lumitaw ang pangalan ng bangko, lumunok siya at nanginginig na sinagot ang tawag. Hello, ilang. Segundo lang ang kulay ng kanyang muka mula sa puti ay naging abo. Freeze. Sandali ako ang may-ari ng account. Sa kabilang linya ang boses ng empleyado ay walang emosyon. Sir, ayon sa kautusan ng may kapangyarihan, ang lahat ng accounts na nakapangalan sa inyo ay pansamantalang nakalak para sa investigasyon. Hindi maaari, sigaw ni Ricardo. Alam niyo ba kung gaano karaming pera ang nandoon? Sumusunod lang po kami sa utos. Natapos ang tawag. Nanigas si Ricardo sa gitna ng silid. Hindi na nakapaghintay ang biyenan ko. Nilapitan niya si Ricardo at inagaw ang telepono, tinawagan ang pamilyar na manager ng bangko. Hello, ako ito. Ako ang... Hindi pa niya natatapos ang sinasabi nang mabulol siya. Ano pati ang account ko ay kontrolado na rin. Napaupo siya sa upuan, tila mawawalan ng malay. Ang bahay na ito sa loob ng hindi lalampas sa 10 minuto ay ganap na nabaliktad. Humarap si Ricardo sa akin, ang boses niya ay mahina na wala na ang sigaw. Bella, kalma ka muna, pag-usapan natin ito ng maayos bilang mag-asawa. Tiningnan ko siya sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita ko siyang tumawag sa akin ng may pagsusumamo. Sinabi ko na sa iyo? Sagot ko. Pagsisisihan mo ito. Nagkamali ako. Lumapit si Ricardo ng isang hakbang. Yung kanina nagdilim lang ang paningin ko, mag-asawa naman tayo. Nung tumingala ang aking biyenan, ang kanyang mga mata ay puno na rin ng takot. Huwag mo nang palakihin ang gulo, mabilis niyang sabi. Ang problema sa loob ng bahay ay dapat dito lang inaayos. Natawa ako nang bahagya isang mahinang tawa. Noong sinampal niya pa ako, bakit walang nagsabing problema lang ito sa loob ng bahay? Walang sumagot. Tiningnan ko ang buong silid, ang hapagkainan ay nandoon pa rin. Ang mga pagkain ay hindi pa nababawasan pero wala na silang ganang kumain. Dahan-dahan kong sinabi, ang natitira ay pag-uusapan natin sa ibang pagkakataon. Pagkatapos ay tumalikod ako at naglakad paakyat ng hagdan. Sa likuran ko ay ang mabigat na katahimikan ng mga taong nawalan ng kapangyarihan. At alam ko simula pa lang ito, nakadalawang baitang pa lang ako sa hagdan nang marinig ko ang mabilis na yabag sa likuran ko. Bella, sandali lang. Tawag ni Ricardo. Hindi na ito ang boses ng naguutos, kundi isang boses na nagmamadali at garalgal
na tila natatakot na sa isang hakbang ko pa ay magsasara na ang lahat ng pintuan para sa kanya. Huminto ako pero hindi lumingon. Humabol si Ricardo sa harap ko, hinarang ang hagdan, ang kanyang mga mata ay mapula at hingal na hingal. Ang lalaking kanina lang ay sumisigaw sa sala, ang lalaking nanampal, nang walang pag-aalinlangan ngayon ay mukhang nawawala at walang matakbuhan. Makinig ka muna sa akin. Humihingi ako ng tawad. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na ako nasasaktan sa salitang sorry dahil huli na ang lahat. Sorry dahil sinampal mo ako. Tanong ko sa parehong tono. O sorry dahil nawalan ka ng pwesto. Nanigas si Ricardo. Sumagot ka. Putol ko sa kanya. Para saan ang hiling mong tawad? Ibinuka niya ang kanyang bibig pero walang lumabas na salita. Ang katahimikang iyon ang pinakamalinaw na sagot. Mula sa sala, lumapit ang aking biyenan, hindi na siya ang dating Doña Elena. Ang kanyang paglalakad ay mabilis at bakas, ang kaba malayo sa babaeng nakaupo sa kabisera kanina na puno ng kapangyarihan. Anak. Ang boses niya ay naging malambot. Pag-usapan natin ng maayos, bahagi ka pa rin ng pamilyang ito. Bahagya akong ngumiti. Bahagi ng pamilya. Noong sinampal ako, itinuring niyo ba akong bahagi ng pamilya? Natigilan siya. Bugso lang ng damdamin ni Ricardo iyon. Mabilis niyang pagdadahilan. Lalaki siya, may mga oras talagang nagagalit. Tiningnan ko siya sa kanyang mga mata. Kung kayo po ba ang sinampal ngayon, iyan din ba ang sasabihin niyo? Hindi siya sumagot. Lumapit si Ricardo ng isa pang hakbang, nanginginig na ang kanyang boses. Lahat ng gusto mo gagawin ko, hihingi ako ng tawad sa mga magulang mo. Papayag na akong bumukod tayo ng bahay. Napapatawa ako sa aking naririnig. Ang mga bagay na ipinagdarasal ko noon ngayon ay kusang inaalok dahil lang sa ang pera at kapangyarihan ay wala na. Sa tingin mo, kailangan ko pa yan ngayon? Tanong ko, natigilan si Ricardo. Anong gusto mo? Tiningnan ko siya nang matagal, tiningnan ko ang lalaking pinagkatiwalaan ko noon na binaliwala ang mga masasamang senyales na laging sinasabi sa sarili na magtiis para sa katahimikan. Naaalala mo ba kung kailan mo ako unang sinampal? Tanong ko. Natigilan siya. Noon lasing ako. No pangalawang beses, pagpapatuloy ko. Yumuko siya dahil hindi ka nagustuhan ng nanay ko. Pangatlong beses, hindi na siya nakasagot. Huminga ako ng malalim. Nakikita mo na. Sa dami ng beses mo akong sinampal, pati ikaw hindi na matandaan. Nanahimik ang lahat. Ang aking biyenan ay bakas na ang tunay na takot. Lumapit siya sa akin, tila nagmamakaawa na. Huwag mo na sanang ungkatin ang nakaraan. Tapos na yon. Tumingin ako sa kanya. Para sa inyo nakaraan na iyon, pero para sa akin iyon ang mga gabing umiiyak ako ng mag-isa sa unan. Nanahimik siya at nagpatuloy ako sa parehong kalmadong boses. Akala ko noon, kapag naging mas magaling ako, kapag mas matiisin, rerespetuhin niyo ako. Pero nagkamali ako. Biglang lumuhod si Ricardo. Talagang lumuhod siya. Nagmamakaawa ako, Bella. Garalgal ang kanyang boses. Huwag mo nang ituloy ito. Tumingin ako sa ibaba. Sa sandaling iyon, hindi ako nakaramdam ng katuwaan o tuwa, kundi tanging kawalan lang. Lumuluhod ka para sa akin. Tanong ko. O lumuluhod ka dahil sa bank account mo? Umiyak si Ricardo. Isang lalaking mahigit 30 taong gulang ang umiiyak sa gitna ng marangyang bahay na ipinagmamalaki niyang sa kanya. Natatakot ako. Sabi niya sa gitna ng hikbi. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kapag nawala ang lahat. Ang pangungusap na iyon ang nagpamulat sa akin sa katotohanan. Hindi siya natatakot na mawala ako. Natatakot siyang mawala ang kanyang kapangyarihan. Umurong ako ng isang hakbang. Tumayo ka na. Hindi ko kailangan ang pagluhod mo. Tumingin ako sa aking biyenan. Bukas, aalis na ako sa bahay na ito. Ang tungkol sa kumpanya at sa ari-arian, hahayaan ko na ang batas ang magdesisyon.
Napahawak sa dibdib ang biyenan ko, talagang gagawin mo ito sa amin. Tumingin ako sa kanya ng may determinasyon. Sobra na po ang tiniis ko. Naglakad na ako paakyat. Sa pagkakataong ito, wala nang nangahas na humarang. Sa likuran ko ay ang tunog ng paghikbi ng isang lalaking nawalan ng lahat ng inaakala niyang sa kanya habang buhay. Habang ako sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nararamdaman kong nabubuhay na ako para sa aking sarili. Noong gabing iyon, ang bahay ay binalot ng kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikang dala ng pagpapahinga, kundi ang bigat ng bawat taong may kani-kaniyang takot sa isipan. Isinara ko ang pinto ng kwarto, hindi para magtago, kundi para maghanda sa pag-alis. Inilabas ko ang maleta mula sa ilalim ng cabinet. Matagal na itong nandoon hanggang sa nalimutan ko na kung kailan ko ito inilagay. Ipinatong ko ito sa kama at nagsimulang mag-impake bawat damit, bawat gamit. May mga damit akong binili mula sa unang sahod ko noong ma-promote ako. May mga damit akong isinuot sa mga family gatherings kung saan laging pilit ang aking ngiti kahit na sa loob ko ay walang laman. Napagtanto ko na hindi pala marami ang dadalhin ko. Hindi dahil sa wala akong pag-aari, kundi dahil ang mga bagay na nagpapaalala sa akin ng sakit ay ayaw ko nang bitbitin. Sa labas, narinig ko ang alinlangan na yabag ng paa sa harap ng pinto. Bella, mahinang boses ni Ricardo. Maaari ba akong pumasok? Hindi ako agad sumagot. Maya-maya ay sinabi ko, hindi nakalock. Bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Ricardo. Bagsak ang balikat ang polo shirt niya kanina ay hindi pa napapalitan gusot-gusot na at ang kurbata ay kung saan na naihagis. Ang lalaking laging maayos at ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay ngayon ay tila tumanda ng maraming taon sa loob lang ng isang gabi. Tumingin siya sa maleta sa kama bakas, sa kanyang mata ang takot. Talagang aalis ka na? Nagpatuloy ako sa pagtutupi ng damit. Akala mo ba nagbibiro ako? Lumapit si Ricardo ng isa pang hakbang. Tumayo siya sa likuran ko, mahina ang boses. Alam kong nagkamali ako, pero ang nangyari ngayon ay maaari nating ayusin ng tayo-tayo lang. Huminto ako sa pagtupi, lumingon ako sa kanya. Tayo-tayo lang. Ang pananampal mo sa akin, ang pagkakatanggal mo sa pwesto, ang pag-freeze ng mga account mo. Tawag mo doon, tayo-tayo lang. Kinagat ni Ricardo ang kanyang labi. Babawi ako. Sabihin mo lang kung magkano ang kailangan mo ibibigay ko. Natawa ako. Isang mahinang tawa, pero sapat na para matigilan si Ricardo. Akala mo ba lahat ay nadadaan sa pera? Ano pa bang kailangan mo tungtol? Tanong niya ng may desperasyon. Nawala na ang lahat sa akin. Ang sinabi niyang iyon ang nagpatigil sa akin. Mali ang sinabi mo. Tinitigan ko siya. Hindi nawala ang lahat sa iyo. Tumingala si Ricardo, tila nagkaroon ng kaunting pag-asa. Nandyan pa ang sarili mo, pagpapatuloy ko. Yun nga lang, hindi mo kailanman binigyang halaga iyon. Hindi na nakapagsalita si Ricardo. Tumalikod siya at napaupo sa gilid ng kama, hawak ang kanyang ulo. Hindi mo naiintindihan? Garalgal ang kanyang boses. Kapag nawalan ako ng pera, wala na akong halaga. Tiningnan ko ang likuran niya at doon ko naintindihan kung bakit siya naging ganoon. Dahil mula pa noong una ang halaga ng sarili niya ay nakabase sa pera at kapangyarihan at hindi sa pagkatao. Sakto sa oras na iyon nag-vibrate ang telepono ni Ricardo, nagulat siya at agad itong sinagot. Hello! Hindi ko sinadyang makinig, pero ang tahimik na kwarto ay naging dahilan para marinig ko ang bawat salita. Ano ang loan na iyon? Bakit nila iniimbestigahan? Humarap siya sa akin mukhang balisa. Hindi pwedeng lumabas ang tungkol doon. At bigla siyang natahimik. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat, natapos ang tawag. Tumingin si Ricardo sa akin. Ang kanyang paningin ngayon ay hindi na pagsusumamo, kundi tunay na takot. May alam ka ba po ang parang tanong niya? Dahan-dahan akong sumagot. Tungkol sa ano? Lumunok siya ng malalim. Tungkol sa mga loan na nakapangalan sa akin. Tungkol sa paggamit ko ng kumpanya bilang collateral. Nanahimik ako. Hindi dahil nagulat ako,
kundi dahil sa wakas, lumabas din ang katotohanan. Kailan mo pa ginagawa iyon? Tanong ko. Yumuko si Ricardo. 2 taon na ang nakakaraan. 2 taon. 2 taon akong nagtiwala sa kanya ng buo. 2 taon akong nag-aayos ng mga krisis pumipirma at humaharap sa mga shareholders. Habang sa likuran ko, dahan-dahan niyang ninanakawan ang kumpanya. Alam mo ba ang magiging kapalit nito kapag napatunayan? Tanong ko ng malamig. Hindi siya sumagot. Isinara ko na ang zipper ng maleta ko. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sabi ko, bukas ay kakausapin ka na ng abogado ko. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ko. Huwag mo akong iwan sa ganitong oras. Garalgal ang boses niya. Natatakot talaga ako. Dahan-dahan, pero mariin kong inalis ang kamay niya. Natatakot kang mawalan ng pera, sabi ko. Pero ako, natatakot akong manatili dito kahit isang araw pa. Binuhat ko ang maleta at lumakad palabas. Sa likuran ko napaupo si Ricardo sa sahig, walang nagsalita. Isinara ko ang pinto ng kwarto. At sa sandaling iyon alam ko na tapos na ang kasal na ito noon pa man. Ngayon lang ako nagkaroon ng sapat na tapang para umalis. Kinaumagahan maaga akong nagising hindi dahil sa puyat, kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot sa umaga. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana ng silid na tinatawag naming silid ng mag-asawa. Ang lahat ay nasa dati nilang pwesto pero ang pakiramdam ay iba na wala na ang pamilyar na pakiramdam, tanging bakas na lang ng isang pag-aasawang wala ng buhay. Nagbihis ako ng maayos nag-makeup ng kaunti, hindi para may patunayan, kundi para magpaalam sa sarili ko na naging matiisin sa loob ng mahabang panahon. Ang maleta ay nasa tabi na ng pinto mula pa kagabi. Inilabas ko ito sa kwarto. Ang tunog ng gulong sa sahig ay napakalinaw sa tahimik na bahay. Sa ibaba ang aking biyenan ay nakaupo na sa sala. Hindi siya suot ang kanyang pambahay kundi isang formal na baro, maayos ang kanyang buhok. Alam ko agad na handa siya para sa isang seryosong pag-uusap. Si Ricardo naman ay nasa harap niya mukhang puyat mapula ang mga mata halatang hindi nakatulog sa buong gabi. Huminto ako sa huling baitang ng hagdan. Gising ka na pala. Unang nagsalita ang biyenan ko, mas mabagal ang boses niya kaysa dati. Opo, maikli kong sagot. Sinabihan niya ang katulong na umalis muna. Nang kaming 3 na lang ang naiwan, sinabi niya, maupo ka muna. Pag-usapan natin ito. Tiningnan ko ang maleta sa tabi ko. Sa tingin ko po ay hindi na kailangan. Kinagat niya ang kanyang labi at biglang nagtanong, magkano ang gusto mo? Nagulat si Ricardo at tumingin sa kanyang ina. Ma, itinaas ng biyenan ko ang kanyang kamay para patahimikin siya. Ari-arian cash bahay. Sabihin mo lang. Tumingin siya sa akin ng seryoso, huwag mo lang sanang palakihin ang gulo sa labas. Nanatili akong nakatayo, hindi galit, hindi rin nagulat. Dahil inaasahan ko na ito. Para sa inyo po. Dahan-dahan kong sinabi, lahat ay nadadaan sa pera, hindi po ba? Hindi niya ito itinanggi. Mahalaga ang dangal ng pamilyang ito. Pagpapatuloy niya, kapag nalaman ng lahat na tinanggal si Ricardo at iniimbestigahan, hindi lang siya ang mapapahiya, kundi ang buong pamilya. Tumingin ako kay Ricardo, nakayuko siya, hindi nagsasalita. Hindi ako kayang tingnan. Tumango ako, ng bahagya, sige po sasabihin ko sa inyo ang isang bagay. Ang dangal ko ay nawala na noong sinampal niya ako sa harap ninyong lahat. Nanigas ang aking biyenan. Matalino kang tao. Mahinang sabi niya. Nakatapos ka ng pag-aral, huwag mong hayaang sirain ng emosyon ang kinabukasan mo. Ngumiti ako. Huwag po kayong mag-alala, ang kinabukasan ko ay hindi nakadepende sa bahay na ito. Tumayo si Ricardo. Aalis ka na ba talaga? Hindi mo ba muna pag-iisipan? Tiningnan ko siya ng matagal. Naalala mo ba ang sinabi mo kagabi? Ang babae sa bahay na ito ay dapat marunong lang sumunod. Natigilan si Ricardo. Sumunod na ako sa loob ng mahabang panahon. Pagpapatuloy ko. Ngayon, oras na para ako naman ang makinig sa sarili ko. Hinila ko na ang maleta ko. Ang aking biyenan ay nagsalita ng may halong kaba. Kapag lumabas ka sa pintong iyan, huwag ka nang babalik. Huminto ako ng 1 segundo. Hindi ako lumingon. Wala po akong balak bumalik.
bumukas ang pinto. Ang sikat ng araw ay pumasok sa sala. Lumabas ako at sa likuran ko narinig ko ang garalgal na boses ni Ricardo. Bella, kapag nagkaproblema ako, tutulungan mo ba ako? Huminto ako. Sa pagkakataong ito, lumingon ako. Hindi kita ipapahamak pero hindi rin kita ililigtas sa mga bagay na ikaw mismo ang gumawa. Naglakad na ako, palayo ang bakal na gate ay sumara sa likuran ko. Ang tunog nito ay hudyat ng aking kalayaan. At alam ko sa likod ng gate na iyon, isang tunay na unos ang darating para kay Ricardo. Lumipat ako sa isang maliit na kondo na dati ko lang ginagamit kapag kailangang mag-overtime sa trabaho. Hindi ito malaki, walang hardin, walang katulong. Pero nang mailapag ko ang maleta ko, naramdaman ko na mas madali na ang huminga. Noong unang gabi ko, hindi ko agad binuksan ang ilaw. Nakatayo lang ako sa harap ng bintana at pinapanood ang mga sasakyan sa baba. Walang nakakaalam na sa isang mansyon, hindi kalayuan ang isang pamilyang kilala ay nagsisimula ng mawasak mula sa ugat. Ang telepono ko ay hindi tumitigil sa pag-vibrate, mga mensahe mula kay Ricardo. Maraming missed calls. Nakaalis ka na ba? Gusto ko lang makipag-usap. Hindi ko talaga kaya. Hindi ako sumagot. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam ko na ang bawat sagot ko ay hihila lang sa akin pabalik sa dating ikot. Noong gabing iyon, mahimbing ang tulog ko, walang panaginip, hindi nagigising sa gitna ng gabi. Kinaumagahan, gumising ako, nang maaga nagtimpla ng kape at binuksan ang laptop. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nagtatrabaho ako hindi bilang asawa ng direktor, kundi bilang ako. Mismo, wala pang isang oras tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Magandang araw po. Ang boses ng lalaki ay bariton at seryoso. Tumatawag po ako mula sa internal audit tungkol kay Mr. Ricardo. Nanahimik ako. Kailangan po naming kumpirmahin ang ilang mga usaping pinansyal noong panahong ikaw pa ang namamahala sa operasyon. May oras ka po ba para makipagtulungan? Tiningnan ko ang tasa ng kape ko, umuusok pa ito. Sige po. Kailan? Sa lalong madaling panahon. Natapos ang tawag. Alam ko na ang pangalawang gulong ay nagsimula na ring umikot. Kinahapunan nakatanggap ako ng isa pang mensahe, hindi mula kay Ricardo, kundi mula sa biyenan ko. Kung may oras ka, umuwi ka dito para mag-usap tayo. Isang pangungusap lang, wala na ang matigas na pananalita, wala na ang autoridad. Hindi ako sumagot, dahil alam ko na kapag ang isang tao ay nawalan ng kapangyarihan, madalas ay gusto nilang ibalik ang kontrol sa pamamagitan ng lumang relasyon. Noong gabi, tumawag ulit si Ricardo. Sa pagkakataong ito ay sinagot ko na. Hello. Sa kabilang linya, nanahimik siya ng matagal bago nagsalita, garalgal ang boses. Nakatanggap na ako ng subpena. Hindi ako nagtanong, hinintay ko siyang magsalita. Pinapatawag nila ako para magpaliwanag. Tungkol ba sa mga loan? Ipinikit ko ang aking mga mata, hindi ako nasasaktan o nagulat. Natatakot ako, sabi ni Ricardo. Ngayon talagang natatakot na ako. Huminga ako ng malalim. Dapat kang makipagtulungan. Iyon na ang pinakamabuting magagawa mo para sa sarili mo. Wala ka man lang bang itatanong sa akin? Hikbi ni Ricardo. Hindi mo man lang ba ako sisisihin? Nanahimik ako ng ilang segundo. Tapos na ako doon. Sagot ko. Ngayon, ang iniisip ko na lang ay kung paano hindi madamay sa pagbagsak mo. Hindi na nakapagsalita si Ricardo, narinig ko na lang ang kanyang mabigat na buntong hininga. Sana noon pa. Pero pinutol ko na siya. Huwag ka nang mangarap sa nakaraan. Ang pangarap ay hindi kayang itama ang mga pagkakamali. Natapos ang tawag. Inilapag ko ang telepono. Sa labas ng bintana, nagsisimula na ang ulan. Mahina lang, gaya noong hapon ng hapunan. Ang kaibahan lang ngayon ay hindi na ako nakaupo sa loob ng bahay na iyon. At alam ko, ang kinakaharap ni Ricardo ay simula pa lang ng lahat. Noong umagang iyon, dumating ako sa appointment ng mas maaga ng 15 minuto. Ang gusali kung saan nandoon ang internal audit ay hindi masyadong malaki, pero ang pakiramdam sa loob ay kakaiba.
Hindi maingay, hindi magarbo, tanging seryosong katahimikan lang kung saan ang bawat salita ay kailangang pag-isipan at ang bawat numero ay hindi marunong magsinungaling. Naupo ako sa waiting area, inayos ang bag sa tabi ko. Sa dingding, ang orasan ay dahan-dahang tumatakbo. Bawat tiktik ay nagpapaalala sa akin na ang lahat ay patungo na sa punto na wala nang balikan. Mama, ari na po kayong pumasok. Tumayo ako. Ang opisina ay hindi malawak, may mahabang mesa at dalawang lalaking nakaupo sa harap ko, may mga folder na nakasalansan ng maayos. Salamat po sa pagpunta niyo, sabi ng isa sa kanila. Didiretsuhin na po namin ang usapan. Tumango ako. Nagsimula sila sa mga simpleng tanong. Ang panahon ng aking pamamahala, ang proseso ng pag-aproba sa mga loan, ang internal control system na iminungkahi ko noon, pero hindi na isagawa. Sumagot ako ng dahan-dahan, malinaw at walang inililihim. Pagkatapos ay itinulak ng isa sa kanila ang isang tumpok ng papel sa harap ko. Nakikilala niyo po ba ang mga pirma na ito? Yumuko ako para tingnan. Pirma ni Ricardo, hindi lang isa kundi marami. Mga loan contracts, mga mortgage documents, mga cross-guarantee commitments. Hinigpitan ko ang kapit sa aking kamay. Ang mga dokumentong ito, sabi ko, ay hindi dumaan sa opisyal na proseso ng pag-aproba. Tinitigan nila ako. Sigurado po ba kayo? Sigurado po ako. Kung ang mga loan na ito ay dumaan sa tamang proseso, noon ko pa iyan nakita. Bahagyang tumango ang kabilang lalaki. Napansin din po namin iyon. Ang mga loan na ito ay pinroseso sa labas sa pamamagitan ng isang maliit na grupo. Ipinikit ko ang aking mga mata sa ilang sandali. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagod. 2 taon. 2 taon akong tinatawag na babaeng nagmamarunong. 2 taon akong tiningnan bilang masyadong mahigpit at masyadong tutok sa rules. Habang sa likuran ko ang mismong mga rules na iyon ay sinisira ng may balak. Kailangan po naming kumpirmahin ang isa pang bagay. Pagpapatuloy ng lalaki. Noong panahong iyon, sinabihan ka ba ni Mr. Ricardo na pumirma para sa kanya o gumawa ng paraan para gawing legal ang mga dokumentong ito? Umiling ako. Hindi kailanman. Tinatanggihan ko ang lahat ng bagay na hindi malinaw. Nagtinginan sila at nagsulat. Ang pag-uusap ay tumagal ng mahigit 2 oras. Nang lumabas ako ng kwarto, tanghali na. Ang sikat ng araw ay tumatama sa hagdan, kaya napapikit ako ng bahagya. Tumayo ako doon ng ilang segundo at huminga ng malalim. Nag-vibrate ang telepono ko. Si Ricardo. Sinagot ko ito. Hello! Sa kabilang linya, matagal siyang tumahimik bago nagsalita, napakahina ng boses. Ipinakita na nila sa akin ang mga dokumento. Hindi ako nagtanong. Hindi ko naintindihan, garalgal ang boses niya. Akala ko hiram lang, natawa ako ng mapait. Ikaw ang pumirma, sabi ko. Ikaw ang higit na nakakaalam. Napahikbi si Ricardo. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Hindi. Sagot ko, hindi mo lang akalain na kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo. Isang mahabang katahimikan ang namayani. May sinabi ka ba sa kanila mo? Tanong ni Ricardo sa mahinang boses. Nagsabi lang ako ng totoo. Nagsabi lang ako ng totoo. Huminga ng malalim si Ricardo. Kung ganoon, tapos na ang lahat. Hindi ko itatanggi. Ricardo, sinubukan kitang iligtas sa pamamagitan ng paggawa ng tama, pero pinili mo ang madaling daan. Hindi siya sumagot, tanging mabigat na paghinga lang ang naririnig na tila ang buong mundo ay bumagsak sa kanyang balikat. Natapos ang tawag, nakatayo lang ako sa ilalim ng araw at napagtanto ko na ang bawat katotohanan, maaga man o huli, ay laging makakahanap ng paraan para lumabas. At para kay Ricardo, ang katotohanang iyon ngayon ay masyadong maliwanag para takasan. Hindi ko akalain na hahanapin ako agad ng aking biyenan. Kinahapunan ng palabas na ako sa opisina ng aking abogado, nag-vibrate ang telepono ko, isang pamilyar na numero. Tiningnan ko ito ng ilang segundo bago sinagot. Nasaan ka? Ang boses niya sa kabilang linya ay wala na ang pagmamataas, sa halip ay puno ng pagmamadali.
Nasa labas po bang maikli kong sagot. Gusto kitang makita, mabilis niyang sabi. Kailangan nating mag-usap. Nanahimik ako ng ilang segundo. Maari naman nating pag-usapan sa telepono Humina ang boses niya. Ang bagay na ito ay kailangang harap-harapan. Sa huli, pumayag din ako. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop. Tahimik doon, hindi malayo sa tinitirhan ko. Dumating ako nang mas maaga at pumili ng upuan malapit sa bintana. Hindi dahil gusto kong tumingin sa labas, kundi dahil gusto kong maging maliwanag ang lahat. Dumating ang aking biyenan pagkaraan ng 10 minuto. Pumasok siya malayo sa babaeng nakaupo sa kabisera ng mansyon, maayos pa rin ang suot, pero bakas ang pagod at ang itim sa ilalim ng mga mata. Nang makita niya ako, huminto siya ng isang sandali, tila iniisip kung anong posisyon ang dapat niyang dalhin. Sa huli, naupo siya sa tapat ko. Pumayat ka, panimulan niya. Ngumiti ako ng formal. Siguro nga po. Ang hangin sa pagitan namin ay naging kakaiba hanggang sa pati ako ay nagulat sa sarili kong katinuan. Maraming taon kaming magbiyenan, pero ngayon para lang kaming dalawang babaeng wala ng papel na dapat gampanan. Nagkakagulo na si Ricardo. Sabi niya, habang iniiwas ang tingin sa akin, halos hindi na siya nakakatulog. Hindi ako sumagot, huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo, balak mo ba talagang ituloy ito hanggang sa dulo? Inilapag ko ang aking tasa. Para sa inyo po, ano ba ang hanggang dulo? Yung gawing malaki ang gulo. Mahina ang boses niya. Para malaman ng lahat. Tiningnan ko siya ng matagal. Para sa inyo po ang pananampal sa asawa ang pag-abuso sa pera ng kumpanya, hindi pa po ba malaki iyon? Kinagat niya ang kanyang labi at hindi sumagot. O kapag nagsimula ng pag-usapan ng ibang tao, doon niyo lang sasabihing malaki na? Tanong ko ulit. Hinigpitan niya ang kapit sa kanyang kamay sa huli ay sinabi niya ang tunay niyang inaalala. Hindi nakakayanin ng dangal ng pamilyang ito ang karagdagang kahihiyan. Natawa ako hindi malakas, pero sapat para matigilan siya. Dangal? Ulit ko. Anong klasing dangal ang tinutukoy niyo? Kumunot ang noo niya. Pinalaki namin si Ricardo nang maayos pinag-aral binigyan ng karera, hindi para manampal lang ng asawa. Pinutol ko siya, o para gamitin ang ari-arian ng kumpanya para sa pansariling loan. Nanahimik siya, nagpatuloy ako ng kalmado. Makung ang dangal ng pamilya ay nakabase sa pananahimik ng isang babae, pasensya na po hindi ko na kayang bitbitin iyon. Tiningnan niya, ako bakas ang panghihina sa kanyang mata. Naging manugang ka ng pamilyang ito, sabi niya sa pagod na boses. Ayaw kong maging magkalaban tayo. Tiningnan ko siya. Matagal na po akong naging ibang tao sa inyo, mula noong pinili niyo ang manahimik nang sampalin ako. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita kong nanginginig ang kanyang balikat. Anong gusto mo na tong? Tanong niya ng pabulong. Hindi ako agad sumagot. Naisip ko ang mga gabing umiiyak ako sa unan. Ang mga oras na nilulunok ko ang luha sa harap ng mesa, ang mga beses na sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako sapat para mahalin. Pagkatapos ay sinabi ko, wala na po akong gusto mula sa pamilyang niyo. Gusto ko lang na ang lahat ay dumaan sa tamang proseso ng batas. Idinilat niya ang kanyang mata at tiningnan ako ng matagal. Talagang wala ka nang iniwang pinto para sa amin, umiling ako. Ang pinto ko po ay ang paglabas ko sa bahay na iyon. Isang mahabang katahimikan ang lumipas sa huli ay tumayo na ang aking biyenan. Siguro ay nagkamali nga ako, sabi niya ng napakahina. Pero huli na ang lahat ngayon. Tumayo rin ako. Opo, sagot ko, huli na para sa akin. Hindi kami nagpaalam sa isa't isa. Lumakad siya palabas, ang likod ay mas kuba kaysa noong dumating siya. Naupo ako ulit at tiningnan ang kape na kanina pa lumamig. Wala nang galit sa puso ko, tanging malinaw na katotohanan na lang. May mga pamilyang hindi nawawasak dahil sa ibang tao, kundi dahil sa sarili nilang mga lihim na pilit itinatago sa pangalan ng dangal.
At para sa akin, ang bagong buhay ay nagsimula sa sandaling hindi ko na kailangang humingi ng permiso sa kahit kanino para mabuhay ng may dignidad. Noong umagang iyon, maaga akong nagising kaysa sa nakasanayan. Hindi dahil sa kaba, hindi rin dahil sa takot, kundi dahil sa loob ko ay may kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam ng isang taong dumaan na sa pinakamalaking takot sa buhay, kaya wala na siyang dapat ikabahala. Maganda ang sikat ng araw, hindi masyadong mainit, isang normal na panahon. Pero ito ang araw na hudyat ng tuluyang pagbagsak ng isang taong dati ay napakataas. Nagtimpla ako ng kape, naupo sa tabi ng bintana at tiningnan ang mga tao sa kalsada. Ang trapiko ay nandoon pa rin, ang mga tao ay pumapasok, nag-aaral, nagtitinda at tumatawa. Walang nakakaalam na sa isang opisina hindi kalayuan si Ricardo ay nasa harap na ng katotohanan na wala na siyang matatakbuhan. Nag-vibrate ang telepono ko, ang pangalan niya ang lumitaw. Tiningnan ko ito ng ilang segundo bago sinagot. Hello! Sa kabilang linya, hindi agad nagsalita si Ricardo, tanging mabigat na paghinga lang na tila galing siya sa isang malayong takbo. Tapos na ako. Garalgal ang kanyang boses. Nanahimik ako. Hindi na nila ako pinapasok sa boardroom. Pagpapatuloy niya, bawat salita ay napakabigat pakinggan. Sa labas na lang ako pinaghintay. Ipinikit ko ang aking mga mata, hindi dahil sa awa, kundi dahil alam ko ang pakiramdam na iyon. Ang pakiramdam na itakwil sa lugar na akala mo ay sarili mong kaharian. Anong sabi nila? Tanong ko nang mahinahon na pati ako ay nagulat sa sarili ko. Natawa si Ricardo nang mapait, isang tawang wala ng kumpiyansa. Sabi nila, epektibo na ang desisyon, wala na ako sa listahan. Bahagya akong tumango kahit hindi niya nakikita. Naintindihan ko ng mabuti kung ano ang ibig sabihin yon. Wala ng negosasyon, wala ng garantiya, wala ng sino mang sasalo sa kanya. Matagal na nahimik si Ricardo. Pagkatapos ay sinabi niya ng mahina, "Alam mo ba? Habang nakaupo ako sa pasilyo, marami akong nakitang tao. Yung mga dating nakikipagkamay sa akin ng mahigpit, yung mga dating tumatawag sa akin na Sir Ricardo." Hindi ako nagsalita at nagpatuloy siya. Dumaan lang sila sa harap ko at walang huminto. Ang boses niya ay naputol sa huling pangungusap. Inilapag ko ang tasa ng kape ko sa mesa. Ricardo, tinawag ko siya sa kanyang pangalan. Naalala mo ba kung paano mo ako tinatrato noon? Sa kabilang linya, huminto siya sa paghinga. Palagi mo akong pinuputol sa pagsasalita, binaliwala mo ang lahat ng pag-aalala ko, sinasabi mo na dapat lang akong sumunod. Huminto ako sandali. Ngayon, nandoon ka na sa posisyon ko noon. Hindi siya sumagot, tanging malalim na paglunok lang ang narinig. Hindi ko maintindihan kung bakit umabot sa ganito, sabi niya na tila nagmamakaawa. Akala ko ako ang pinili. Yung tumingin ako sa bintana, mas mataas na ang araw. Walang pinipili habang buhay, Ricardo. Lahat ay dapat maging karapat-dapat para manatili. Tumawa si Ricardo, pero sa pagkakataong ito ay puno ng pait. Noon akala ko basta may pera ka at kapangyarihan magagawa mo ang lahat. Huminga ako ng malalim. Pero ako, ang iniisip ko lang ay simple, basta tao ka, huwag kang mananakit ng ibang tao. Nanahimik siya ng matagal, sa sobrang tagal, ay akala ko naputol na ang tawag. Pagkatapos ay sinabi niya ng napakahina. Sabi nila ako na ang may personal na pananagutan sa lahat. Hindi ako nagulat. Oo, wala nang kumpanyang sasalo, wala nang pamilyang magpapatunay, wala nang sino mang pipirma para sa kanya. Naririnig ko ang panginginig ng kamay niya habang hawak ang telepono. Sa unang pagkakataon, sabi ni Ricardo, pakiramdam ko ay hubad na hubad ako. Ipinikit ko ang aking mga mata, ito na nga ang sandali na wala ng proteksyon ang lalaking iyon. Ricardo, sabi ko sa dahan-dahang boses, alam mo ba kung bakit hindi ako natutuwa sa nangyayari sa iyo? Hindi siya sumagot. Dahil nanggaling na rin ako sa ibaba at alam ko kung gaano kalamig doon. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Sa huli, sinabi ni Ricardo, "Sorry."
Wala nang paliwanag, wala nang dahilan, tanging tatlong salita na hubad sa katotohanan. Tumango ako. Narinig ko na. Wala nang ibang sinabi, wala nang pangako, wala nang habol. Natapos ang tawag. Tumayo ako at binuksan ang kurtina. Ang sikat ng araw ay pumasok sa maliit na silid, napakaliwanag, kaya napapikit ako. At sa sandaling iyon, naintindihan ko ng mabuti. Ngayong araw si Ricardo ay wala ng pagpipilian, pero ako, pinili ko ang aking sarili. At ang desisyong iyon, ang tanging bagay sa buhay na ito na hindi ko kailanman pagsisisihan. Kinahapunan dumating ako sa opisina ng abogado ng sakto sa oras. Hindi maaga, hindi huli, hindi na ako ang taong laging nag-aalala kung may magagalit ba sa akin. Dumating ako bilang isang taong alam ang kanyang ginagawa at kung para saan. Ang opisina ay nasa mataas na palapag, may malaking salamin at maraming sikat ng araw na pumapasok. Sa mesa isang folder ang nakahanda ng maayos. Ang cover ay malinaw na nakasulat, Petition for Dissolution of Marriage. Naupo ako at itinulak ng abogado ko ang folder sa harap ko. Basahin niyo po muli sa huling pagkakataon. Binuklat ko ang bawat pahina. Walang mga pag-aalinlangan, walang mga numerong pinag-aawayan, wala nang anumang hiling para sa danyos, tanging mga tuyong salita na nagtatala ng pinakasimpleng katotohanan, dalawang tao na hindi na kayang magsama habang buhay. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo, hindi na siya suot ang kanyang formal na vest. Gaya ng dati, isang simpleng polo shirt lang, walang kurbata. Ang balikat ay bagsak at iniiwas niya ang kanyang tingin nang makita ako. Ang lalaking dati ay tuwid, kung lumakad at puno ng kumpiyansa ngayon, ay tila may pasang napakabigat. Naupo siya sa tapat ko. Ang pagitan namin ay mahigit 1 metro lang, pero ang pakiramdam ko ay tila nasa magkaibang mundo na kami noon pa man. Kumusta ka ba mong ba mapetato? Tanong ni Ricardo sa garalgal na boses. Mabuti, maikli kong sagot. Tumango siya at ngumiti ng mapait. So hindi ka na talaga nagbago ng isip? Hindi iyon tanong kundi isang kumpirmasyon. Tiningnan ko siya. Sa tingin mo ba pagkatapos ng lahat ng nangyari ay may dahilan pa para magbago ang isip ko? Yumuko si Ricardo at nanahimik. Iniharap ng abogado niya ang folder sa kanya. Pakitingnan niyo po. Hawak ni Ricardo ang papel, nanginginig ang kanyang kamay. Nakikita ko iyon ng malinaw. Binasa niya ang bawat pahina ng napakabagal. Hanggang sa huling pahina, huminto siya ng matagal. Talagang wala kang kukunin. Tumingala siya at tinanong ako. Yung bahay, yung mga sasakyan, yung shares. Umiling ako, hindi. Kumunot ang noo ni Ricardo na tila hindi niya maintindihan. May karapatan ka naman. Tiningnan ko siya, kalmado ang aking boses. Ang mga bagay na iyan ay binayaran ko na ng sobra-sobra. Kinagat ni Ricardo ang kanyang labi. Akala ko kukuha ka kahit kaunti para sa kinabukasan mo. Natawa ako ng bahagya. Ang kinabukasan ko, sabi ko, ay hindi nakabase sa mga ari-arian na maaari mong mawala anumang oras. Nanahimik si Ricardo nang matagal bago muling nagtanong, napakaliit na ng boses. Galit ka pa ba sa akin? Nag-isip ako ng ilang segundo. Hindi na, sagot ko ng tapat. Hindi na lang ako naniniwala sa'yo. Ang sinabi kong iyon ang nagpapikit sa kanyang mga mata. Tumango siya. Sige, pipirma na ako. Kinuha niya ang panulat. Sa sandaling tumama ang dulo ng ballpen sa papel, narinig ko ang malakas niyang paghinga. Na tila may pinipigilan siyang sasabog sa loob niya. Pumirma siya, ang kanyang pirma ay wala ng lakas gaya ng dati. Ang mga letra ay nanginginig at tabingi. Tiningnan ko ang pirmang iyon at napagtanto ko na ito ang unang pagkakataon na pumirma si Ricardo sa isang bagay na hindi siya sigurado kung tama siya. Ngayon ay ako na kinuha ko ang ballpen, hindi nanginginig ang kamay ko. Pumirma ako ng dire-diretso. Nang matapos ang huling kurit, inilapag ko ang ballpen. Tumango ang abogado. Tapos na. Ang dalawang salitang iyon ay napakahina pakinggan, pero tila isang gunting na tuluyang pumutol sa isang bahagi ng buhay ko.
Tiningnan ako ni Ricardo, malabo na ang kanyang paningin. Sorry. Sa pagkakataong ito, ang boses niya ay wala ng depensa. Wala ng paliwanag, isa na lang siyang lalaking sa wakas ay naintindihan ang kanyang nawala. Tumango ako. Narinig ko na. O wala ng dagdag na salita, wala ng pang-aliw, wala ng habol. Tumayo na kami. Naunang lumakad si Ricardo ng isang hakbang. Pagdating sa pinto, huminto siya. Pinagsisisihan mo ba na pinakasalan mo ako? Tiningnan ko siyang mabuti. Hindi ako nagsisisi. Sabi ko, dahil kung hindi dahil sa kasal na iyon, hindi ko malalaman kung gaano ako kalakas. Tumalikod na siya at sumara ang pinto. Nanatili akong nakatayo sa silid na puno ng araw. Sa loob ko ay walang saya ng panalo. Wala ring lungkot ng pagkawasak, tanging malinaw na katahimikan lang. Ang kasal na ito ay natapos ng tama bago pa nito tuluyang mapatay ang huling mabuting bahagi ng aking pagkatao. Kinahapunan, mabilis na nawala ang sikat ng araw, 4:00 pa lang, pero madilim na ang paligid na tila ang buong lungsod ay sadyang bumabagal para magbigay daan sa isang mabigat na bagay na malapit nang mangyari. Inaayos ko ang mga lumang libro nang tumunog ang doorbell. Hindi sunod-sunod, hindi nagmamadali, isa lang na mahinang tunog. Binuksan ko ang pinto, ang aking biyenan ay nakatayo doon, hindi na ang makapangyarihang babaeng nag-uutos sa buong bahay, wala na ang matalim na tingin. Sa harap ko ngayon ay isang babaeng tumanda na. Nang husto payat ang balikat, medyo kuba ang likod at mahigpit ang kapit sa kanyang bag, na tila iyon na lang ang huling bagay na mahahawakan niya. Anak, sabi niya, pero garalgal ang kanyang boses. Nakakaabala ba ako? Umurong ako ng bahagya. Pasok po kayo, ma. Ang maliit na kondo ay hindi marangya, walang dapat ipagmalaki. Pero nang pumasok siya, nakita kong natigilan siya ng isang segundo, tiningnan ang paligid, na tila inihahambing ito sa mansyon na ipinagmamalaki niya noon. Naupo siya sa sofa, ang mga kamay ay nasa ibabaw ng hita, magkayakap ng mahigpit. Nagtimpla ako ng maligamgam na tubig at inilagay sa harap niya. Kumusta ka dito? Ayos ka lang ba? Tanong niya, mas mahina ang boses kaysa sa kahit kailan. Ayos lang po, tahimik. Tumango siya at nanahimik ng matagal. Maya-maya ay sinabi niya, narinig ko na sa abogado. Wala nang paraan si Ricardo. Hindi na po ako nagulat. Opo. Bumuntong hininga siya ng napakabigat. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang lahat. Tiningnan ko siya. Ako po matagal ko na itong inaasahan. Tumingala siya, bakas ang kaba sa kanyang mata. Sinisisi mo ako. Nag-isip ako ng ilang segundo. Hindi ko po kayo sinisisi. Totoo kong sabi. Pero tandang-tanda ko pa. Kumunot ang noo niya. Ang alin? Yung mga oras na pinapagalitan ako ng walang rason. Yung mga oras na nagpapaliwanag ako pero walang nakikinig. At higit sa lahat, yung mga oras na sinasaktan ako pero nanatili kayong tahimik. Ang sinabi kong iyon ang nagpatahimik sa kanya. Yumuko siya. Nakita kong nanginginig ang kanyang kamay. Akala ko kasi garalgal ang boses niya, usapang mag-asawa lang iyon. Napangiti ako ng mapait. Ang usapang mag-asawa ay hindi kailanman dapat may kasamang karahasan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Noong araw, sabi niya ng napakahina. Ang tatay ni Ricardo ay ganoon din. Tinitigan ko siya at hindi ako sumingit. Nagtiis ako ng matagal. Sa sobrang tagal, inakala ko na iyon ang paraan para mapanatili ang pamilya. Idinilat niya ang kanyang mata at tiningnan ako puno ng luha. Akala ko dapat ka ring magtiis gaya ko. Nanahimik ang buong silid. Sa huli ay sinabi ko, Ma, dahil lang po nagtiis kayo, inakala niyo ng tama iyon pero hindi ko kayang mabuhay ng katulad niyan. Umiyak siya ng walang tunog, tanging luha lang na dahan-dahang pumapatak sa kanyang mga kamay na kulubot na. Nagkamali ako. Bulong niya. Tinuruan ko ang anak ko kung paano maging boss. Pero hindi ko siya tinuruan kung paano maging isang mabuting asawa. Nararamdaman kong bumibigat ang loob ko. Hindi dahil sa awa, kundi dahil naintindihan ko na isa rin siyang biktima ng henerasyong tinuruan lang na manahimik. Pumunta ako dito
pagpapatuloy niya, hindi para pabalikin ka. Tumingin ako sa kanya, alam ko. Gusto ko lang sabihin. Huminto siya at huminga ng malalim. Sorry. Ang dalawang salitang iyon ay napakahina pakinggan, pero para sa akin kasing bigat iyon ng isang buong buhay. Tumango ako. Narinig ko na po. Niyang tumayo na siya dahan-dahan ang bawat kilos. Bago lumabas ng pinto, lumingon siya sa akin. Kung noon pa sana ay nagsalita na ako. Siguro ay iba ang nangyari. Tinitigan ko siya ng matagal. Siguro po, sagot ko, pero wala nang sana sa buhay. Yumuko siya at sumara ang pinto. Nanatili akong nakatayo sa silid, ang sikat ng hapon ay tumatagos sa bintana. Kinukulayan ang lahat ng dilaw. Sa sandaling iyon naintindihan ko ang isang bagay ng malinaw. Hindi lahat ng nananakit sa atin ay masamang tao. Pero ang manahimik sa harap ng mali ay isa ring uri ng pananakit. At minsan ang kapalit ng pananahimik na iyon ay ang pagkawasak ng isang buong pamilya. Ang araw ng huling investigasyon ay dumating sa isang umagang kulay, abo ang langit, walang ulan, walang araw, tanging mabigat na hangin lang na tila nakakasakal pagpasok mo sa gusali. Dumating ako ng maaga, hindi dahil sa excited ako, kundi dahil gusto kong tapusin ang lahat ng maayos, walang pagtatago, walang pag-iwas sa alaala. Ang conference room ay nasa dulo ng mahabang pasilyo. Sarado ang pinto, walang media, walang mga usisero, tanging ang mga taong kasangkot. At ang mga katotohanang nakahanda na. Nakaupo si Ricardo sa tapat, mas payat siya kaysa noong huli kaming magkita. Hukot ang kanyang balikat, ang mga mata ay may maitim na paligid dahil sa puyat. Ang kanyang blazer ay mukhang luma na at hindi na kasing ayos ng dati, gaya ng kanyang posisyon sa buhay ngayon. Nang makita niya ako, bahagya siyang natigilan, walang bati, walang nangiti, tumango lang siya ng napakahina. Nagsimula ang session. Ang mga numero ay inilatag, ang mga bank statements, ang mga loan contracts sa labas, bawat pahina ay dahan-dahang binubuklat ng malamig, walang sumisigaw, walang nagbibintang ng base sa emosyon. Pero ang katahimikang iyon ang nagpadama na wala nang matatakbuhan. Yumuko si Ricardo, sa bawat tanong sumasagot siya ng maikli, walang paligoy-ligoy, walang depensa. Tinitigan ko siya at napagtanto ko na ang lalaking ito ay pagod na sa punto na wala na siyang lakas para magsinungaling. Nang dumating sa bahagi ng personal na pananagutan, tinanong ako ng isa sa mga opisyal. Noong panahong ikaw ang namamahala, may alam ka ba sa mga loan na ito? Tumayo ako. Wala po. Malinaw kong sabi. At kung alam ko, hindi ko kailanman pipirmahan ang anumang dokumento kaugnay nito. Nanahimik ang buong silid. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata. Siguro ito ang sandali na naintindihan niya na wala ng taong sasalo sa kanya. Natapos ang session, makalipas ang 3 oras. Ang konklusyon ay binasa, hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Si Ricardo ay may personal na pananagutan. Walang kumpanyang sasalo, walang pamilyang magpapatunay. Nanatili siyang nakaupo ng matagal. Nang umalis na ang halos lahat ng tao, tumayo na rin siya. Bella, tawag niya sa akin ng napakahina. Lumingon ako. Hindi kita sinisisi. Sabi niya, sinisisi ko lang ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa iyo noon pa man. Tumingin ako sa kanya, sa loob ko ay walang saya ng panalo. Wala ring galit na kailangang ilabas, tanging malinaw na katotohanan lang. Ricardo, dahan-dahan kong sinabi, hindi ko kailangang maintindihan mo. Ako, kailangan mo lang maintindihan na ang bawat desisyon ay may kaukulang kabayaran. Tumango siya. Walang depensa. Sabay kaming lumabas ng gusali. Sa labas, malakas ang hangin. Hinigpitan ko ang hawak sa aking blazer, huminto si Ricardo, nang sandali tila may sasabihin pa, pero hindi na itinuloy. Sa huli, sinabi lang niya, sana maging mapayapa ka. Tumango ako. Mapayapa na ako. Naghiwalay kami ng landas, walang lumingon. At sa sandaling iyon, alam ko na ang bawat ugnayan sa pagitan namin ni Ricardo ay tuluyan ng naputol, hindi na dahil sa batas, hindi na dahil sa obligasyon, kundi dahil sa paggising sa katotohanan. Ang nakaraan ay nagsara na hindi sa pamamagitan ng luha, hindi sa pamamagitan ng galit,
kundi sa pamamagitan ng katahimikan ng mga taong huling naintindihan ang lahat. Ang buhay pagkatapos niyon ay hindi maingay, gaya ng iniisip ng iba. Walang mga party para magdiwang. Walang pakiramdam ng panalo, wala ring takot na kawalan gaya ng inaalala ko noon. Isang napaka-ordinaryong umaga lang nagising ako sa tunog ng alarm. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa kurtina ng aking maliit na kwarto. Humiga ako ng ilang segundo, pinapakinggan ang sarili kong paghinga. Walang sumisigaw, walang mabigat na buntong hininga sa likuran ko. Walang nagpaparamdam sa akin na dapat akong maging maingat sa bawat salita. Naupo ako, binuksan ang kurtina at ang bintana. Ang hangin sa umaga ay malamig. Huminga ako ng malalim at napagtanto ko na hindi na ako tensyonado gaya ng dati. Noong mga unang araw pagkatapos ng hiwalayan, muli kong kinilala ang mga maliliit na bagay. Ang magluto ng sariling almusal, ang pumili ng oras ng pagtulog, ang magdesisyon kung lalabas ba ako o mananatili sa bahay tuwing weekend. Ang mga bagay na akala mo ay normal lang pero noon ay hindi ko pala pag-aari ng buo. Bumalik ako sa trabaho pero hindi na ako nagpapakalunod dito para lang takasan ang buhay. Nagtatrabaho ako ng sapat, may pananagutan at marunong huminto kapag pagod. Minsan, tinatanong ako ng mga katrabaho ko, "Ma'am, parang iba na kayo ngayon, mas magaan na ang aura nyo." Napapangiti lang ako, hindi dahil sa naging mas magaling ako, kundi dahil hindi ko na kailangang pilitin ang sarili ko na magkasya sa isang pamilyang hindi naman ako itinuring na pamilya. Sa gabi, madalas akong naglalakad sa paligid ng tinitirhan ko, maliit na daan, may mga dilaw na ilaw. Ang tunog ng mga sasakyan ay sapat lang, may mga gabi na dahan-dahan lang akong naglalakad, walang music, walang telepono. Gusto kong marinig ang sarili kong mga yabag. May mga oras na bumabalik ang mga alaala, isang salita, isang tingin. Naalala ko ang isang gabi na umiyak ako sa banyo sa sobrang takot ay hindi ako makagawa ng tunog. Pero ngayon, ang mga alalang iyon ay hindi na ako napapatumba. Paalala na lang sila na nalampasan ko na iyon. Isang hapon, tumayo ako sa harap ng salamin nang matagal, hindi para tingnan kung maganda ako, kundi para tingnan ng diretso ang babae sa salamin. "Ayos ka lang ba?" Mahina kong tanong. Hindi sumagot ang babaeng iyon, pero ang kanyang paningin ay hindi na umiiwas. Napagtanto ko na ang pinakamalaking nagbago ay hindi ang paligid, kundi ang tingin ko sa aking sarili. Hindi na ako humihingi ng permiso para magpahinga, hindi na ako humihingi ng paumanhin kapag nagsasabi ng hindi. Hindi ko na sinisisi ang sarili ko sa mga bagay na hindi ko naman kasalanan. May mga gabi na nauupo ako sa tabi ng bintana. Iniisip si Ricardo. Walang galit, walang awa. Isa na lang siyang taong dumaan sa buhay ko, nag-iwan ng sugat at ng leksyon. Kung mayroon man akong pinagsisisihan, hindi iyon ang pagtatapos ng kasal, kundi ang hindi ko pag-alis ng mas maaga. Pero napapangiti rin ako dahil kung umalis ako ng mas maaga, siguro ay hindi ko naintindihan ang halaga ng tunay na kapayapaan ng ganito kalalim. Isang umaga, habang nagtitimpla ng kape, napagtanto ko na hindi na nanginginig ang aking kamay. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa kaba, isa lang itong ordinaryong umaga. At naintindihan ko ng mabuti ang buhay pagkatapos mawala ang takot ay hindi kailangang maging magarbo. Kailangan lang nitong maging sapat na tahimik para maging ikaw ang sarili mo. Muli kaming nagkita ni Ricardo sa isang hindi inaasahang pagkakataon, hindi dahil sa appointment, hindi dahil sa trabaho, kundi sa isang maliit na coffee shop kung saan ako madalas pumupunta pagkatapos ng trabaho. Pagpasok ko pa lang ay nakita ko na siya. Nakaupo si Ricardo nang mag-isa sa sulok, sa harap niya ay isang tasang kape na lumamig, na pumayat siya ng husto, ang buhok ay hindi na maayos. Gaya ng dati, simpleng polo shirt lang na medyo gusot, wala na ang bakas ng lalaking naglalakad sa conference room nang puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Tumingala siya nang marinig ang pinto, nagtagpo ang aming mga mata sa loob ng isang sandali. Bahagya siyang natigilan at tumayo. "Bella." Garalgal ang boses niya, hindi nagulat, hindi umiwas. Tumango ako ng bahagya. "Hello." Dalawang salita lang,
Napakagaan na pati ako ay nagulat sa sarili kong katinuan. Naupo kami. Ang hangin sa pagitan namin ay hindi tensyonado pero hindi rin pamilyar gaya ng 2 taong dating kilalang-kilala ang isa't isa. Ngayon, mga alaala na lang ang natira, wala ng emosyon na dapat habulin. Mukhang maayos ka, sabi ni Ricardo, matagal siyang nakatingin sa mukha ko. Oo, sagot ko, maayos talaga. Ngumiti siya ng mapait. Ako hindi. Hindi ako nagtanong. Alam kong nagsisimula na siyang muli. Walang title, walang posisyon. Pagpapatuloy niya. Tumango ako. Mabuti iyan. Nanahimik si Ricardo ng sandali at nagtanong, galit ka ba sa akin? Isang tanong na huli na pero tapat. Nag-isip ako, hindi. Sagot ko, hindi na lang ako nasasaktan. Yumuko si Ricardo. Noon, sabi niya ng dahan-dahan, akala ko malakas ako. Tumingin ako sa kanya, hindi. Sabi ko, binibigyan ka lang noon ng proteksyon. Bahagya siyang tumango. Naintindihan ko na. Pero huli na. Hindi ko itinanggi. Sa labas ng bintana ang sikat ng hapon ay tumatama sa maliit na kalsada. Ang mga tao ay naglalakad at tumatawa na tila ang aming kwento ay isa lamang maliit na tuldok sa gitna ng agos ng buhay. Masaya ka ba? Tanong ni Ricardo sa mahinang boses. Tinitigan ko siya ng diretso. Oo, sagot ko. Hindi yung masayang maingay kundi yung masaya na hindi na ako natatakot kapag uuwi ng bahay. Ipinikit ni Ricardo ang kanyang mga mata, marahil iyon ang sagot na pinakamasakit para sa kanya. Nanatili kaming nakaupo ng ilang minuto. Walang nag-ungkat ng nakaraan, walang nanisi, walang humingi ng isa pang pagkakataon. Nang tumayo ako para umalis, sinabi ni Ricardo, sana ay maging maayos ang buhay mo. Tumango ako. Maayos na ang buhay ko. Naghiwalay kami at lumakad sa magkaibang direksyon nang hindi lumilingon. At sa sandaling iyon, alam ko na ito na ang huling beses na makikita ko si Ricardo bilang taong naging bahagi ng aking landas. Mula dito, ang nakaraan ay isa na lang leksyon hindi napasanin. Lumabas ako ng coffee shop. Gabi na ang mga ilaw sa kalsada ay nakabukas na mahina ang hangin. Inayos ko ang aking blazer at ngumiti dahil naintindihan ko na nalampasan ko na ang lahat. May mga pagtatapos na hindi dumarating sa pamamagitan ng luha o sigaw, kundi dumarating ng napakagaan, gaya ng isang malalim na buntong hininga matapos ang maraming taon ng pagtitiis. Pagkatapos ng pagkikita namin ni Ricardo, hindi ko na siya muling nakita. Hindi dahil sa iniiwasan ko siya, kundi dahil wala na kaming dahilan para magkita. Ang buhay ko ay dahan-dahang pumasok sa isang bagong ritmo, normal payapa at hindi magarbo, pero matatag. Nagtatrabaho ako. Inaalagaan ang sarili at pinananatili ang mga relasyong nagbibigay sa akin ng respeto. Wala na ring nagtatanong sa akin kung nasaan ang asawa mo, dahil natutunan ko na kung paano hindi magpaliwanag sa mga bagay na hindi ko nadala-dala. Isang beses, may kakilala akong nagsabi, matapang ka, hindi lahat ay kayang gawin ang ginawa mo. Napangiti lang ako, hindi ako matapang sadyang matagal lang akong naging mahina. Si Ricardo naman ay kailangang pagbayaran ang lahat ng kanyang ginawa. Walang nanggipit sa kanya lahat, ay resulta lamang ng mga desisyong inakala niyang okay lang. Nawala ang kanyang pwesto, ang kanyang pera at ang kanyang pamilya. Hindi sa isang araw lang kundi dahan-dahan, gaya ng kung paano niya ako dahan-dahang pinahina sa pamamagitan ng panghahamak at karahasan. Ang aking biyenan naman ay nabubuhay ng mas tahimik kaysa dati. Wala na ang mga malalaking handaan. Wala na ang mapagmalaking tingin kapag pinag-uusapan ang anak. May mga hapon na naririnig ko sa mga kakilala na nakaupo lang siya ng matagal sa harap ng kanyang bahay, nakatingin sa gate. Marahil ay doon niya naintindihan na ang pananahimik sa harap ng mali ay isa ring uri ng pananakit. Habang ako, nabubuhay ako. Nabubuhay ng hindi kailangang mag-effort para maging okay sa mata ng iba. Hindi na natatakot. Hindi na kailangang paliitin ang sarili para magkasya sa kung sino. Hindi na ako nagugulat sa malalakas na boses, hindi na humihingi ng tawad sa mga bagay na hindi ko kasalanan, at hindi na tinatanong ang sarili ko kung
Paano kung nagtiis pa ako ng kaunti magiging maayos? Kaya dahil alam ko na ang sagot, hindi. Ang isang sampal ay maaaring tumagal lang ng 1 segundo, pero ang epekto nito ay maaaring tumagal ng habambuhay. Ang sampal na iyon ay nagpabagsak sa isang lalaki, nagpawasak sa isang pamilya at nagpagising sa isang babae. Kung nakikinig ka sa kwentong ito at ikaw ay nasa isang relasyong nagpaparamdam sa iyo ng takot, kailangang manahimik at kailangang paliitin ang sarili para sa katahimikan ng bahay. Tandaan mo sana ang isang bagay, ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kapayapaan. Ang pagtitiis ay hindi pagmamahal. Huwag mong hintayin na masaktan ka ng malalim bago mo matutunang itayo ang iyong likod. Dahil may mga kabayarang kapag naibigay na, hindi mo na muling mababawi pa. Mga aral mula sa kwento, ang buhay ay hindi tayo tinuturuan sa pamamagitan ng mga payapang araw, kundi sa pamamagitan ng sakit na sapat ang lalim para gisingin tayo. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang babaeng sinampal ng asawa, kundi kwento ng maraming taong piniling manahimik para lang mapanatili ang isang tahanan. Unang aral, ang pagtitiis ay hindi pagmamahal. Kapag ang pananahimik mo ay nagiging dahilan para lumaki ang pagkakamali, ang pananahimik na iyon ay hindi na sakripisyo kundi pananakit sa sarili. Pangalawang aral, ang pamilya ay hindi kailanman dapat maging dahilan para sa karahasan. Ang isang lalaking nananakit ng asawa ay hindi dahil sa galit lang, kundi dahil naniniwala siyang ang babaeng iyon ay hindi mangangahas na umalis. Pangatlong aral, ang tunay na dangal ay hindi na sa pagtatago ng mali, kundi sa tapang na harapin at itama ito. Ang isang pamilyang nawasak ay hindi dahil sa taong nagsabi ng totoo, kundi dahil sa mga taong piniling manahimik ng napakatagal. At huling aral, huwag mong hintayin na masaktan ka ng sapat bago mo matutunang tumayo ng tuwid dahil may mga kabayarang ibinigay mo na hindi mo na kailanman mababawi pa.